Hallelujah sa mga oras nito. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa, na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power. There is hope. There is healing, salvation, redemption in the name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Lord. Hallelujah. Leading prayer, beloved, honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Anoint Thy words. There is Lord. Put Thy words in my mouth. In Jesus' name, bless us, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon at luwalhatiin po ang dakilat banal na pangalan ng ating buhay na Diyos. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the interim prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, dear beloved children, whole blessed Almeida family, and pleasant evening po mga minamahal sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay at umaantabay gabi-gabi sa ating banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus Miracle Hour under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa lahat po ng ating mga kababayan, mga minamahal in abroad na patuloy pong umaantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at hindi nagsasawa mga minamahal na makinig sa banal na programa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Please like and share po mga minamahal ng ating pong mga preaching para po mga minamahal makatulong tayo sa pagpapalaganap ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, not only here in the Philippines but also in abroad. Mga minamahal sa mga kapatid po natin sa buong Luzon, Visayas, sa buong Mindanao, mga minamahal sa ating mga Muslim brothers dito po sa dako ng Mindanao, Zamboanga Peninsula, Western Mindanao po, mga minamahal, sa lahat po ng ating minamahal na mga kababayan, mga kapatiran natin, mga minamahal sa mga nearby outreaches, sa dako ng Malayal, at maging sa dako po, mga minamahal ko ng Ayala, sa dako ng L6, mga minamahal Tungawan, at maging sa dako ng Ipil, sa dako ng Malanga, sa dako ng Emelda, maging sa mga kapatiran po natin sa Manukan, mga minamahal, ilang outreach na nasasako po, mga minamahal ko ng Zamboanga, sa ating po mga kapwa Pilipino, sa iba't ibang mga outreaches, mga minamahal sa iba't ibang panig ng bansa, at maging sa mga kapatiran po natin sa ibayong dagat, mga minamahal sa mga kapatiran po natin sa dako ng Malaysia, Sabah, Malaysia, mga minamahal sa dako ng Switzerland, amen, maging sa dako ng Cambodia, sa dako ng Qatar, sa dako ng Al-Kubar, sa dako ng Abu Dhabi, Saudi Arabia po, mga minamahal, at maging sa dako ng Hong Kong, mga minamahal po nating mga kapatid sa dako ng Hong Kong na patuloy pong umaantabay minamahal sa gawain ng ating mahal na Panginoong Kristo, at maging sa dako po mga minamahal ko ng New Jersey. Amen. Beloved Brother Robert Beltran, beloved Nanay Nimpa, mga minamahal Sibilia, at maging sa dako po mga minamahal ko ng Calgary. Amen. Beloved beloved Andres family. At maging sa dako po mga minamahal ko ng Calgary, beloved Kuya Eric Garcia, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Sa mga kapatid po natin, mga minamahal na patuloy pong umaantabay sa gawain ng Diyos at patuloy na sumusuporta sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos, mga minamahal, patuloy po kayong gamitin, mga minamahal, para matugunan ang pangailangan ng banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa gabing ito, mga minamahal, ihanda po natin ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, ito po'y pagkain ng ating mga kaluluwa. And let's talk about the topic, the indication of a hardened heart, mga minamahal. Palatandaan, kumbaga, mga minamahal sa Tagalog, at ito po yung mga sintomas, mga minamahal, nagpapatunay ng ating puso, mga minamahal, ay matigas. Amen? Kaya napakahalaga na tayo po ay palaging makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon upang hindi po humantong, mga minamahal, sa isang pagkakataon at sa isang sitwasyon, magugulat tayo, mga minamahal, sa isang araw ng puso pala natin ay matigas na. Mga minamahal, isa po sa critical, mga minamahal, na pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya
kapag ang kanyang puso, mga minamahal ko, ay pinatigas, mga minamahal ng kaaway. Wala pong ibang nagpapatigas ng puso ng tao, kundi mga minamahal ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat alam po niya na kapag ang puso natin ay matigas, mga minamahal, ang salita ng Panginoon ay hindi na po makakakilos sa buhay natin. At tayo po ay magiging kasangkapan na ng kaaway para sa kanyang mga minamahal kasamaan kapag ang puso natin ay matigas. Ngunit kapag ang puso natin ay manatiling malambot, mga minamahal, amen, tayo po ay handang tumalima sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. One of the very indication that our heart is a hardened heart when it's hard for you to accept that you are wrong, mga minamahal. Isa po sa pinaka, mga minamahal, dahilan o isang palatandaan sapagkat dapat po nating, mga minamahal, suriin ang ating mga sarili, mga minamahal. Let examine ourselves, mga minamahal, kung tayo po ba ay isa sa manimension ng banal na Biblia na mayroong taglay na puso. Ikaw man ay mananampalataya, hindi ka man mananampalataya, napakahalaga ng puso natin ay maging malambot sapagkat ang pusong malambot, yan ang pusong linikha ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, ang inyong puso ay papalitan ko ng pusong may laman sapagkat ang pusong matigas, mga minamahal ko, ay mahirap, mga minamahal, kumilos sa kanilang mga buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, mga minamahal. Bagong puso, bagong espiritu, espiritong mapagpakumbaba, pusong malambot sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang puso natin ay pinatigas, mga minamahal, ito po'y dahil sa ating mga kasalanan. Bunga ng ating mga pagkukulang, bunga ng ating paglabag sa kalooban ng Panginoon, bunga ng ating mga pagkakasala, bunga ng ating pagsuway sa mga alituntunin ng ating mahal na Panginoon. Kaya't naman ang puso natin ay nanatiling matigas. At alam po ninyo, mga minamahal, kapag ang puso natin ay matigas, hindi po makakakilos ang kapangyarihan ng salita ng ating mahal na Panginoon. At mga minamahal, ang buhay natin ay mananatiling, mga minamahal, magulo. Sapagkat, mga minamahal, kapag ang puso natin ay wala sa ayos, ganun din naman po ang takbo ng ating buhay ay wala din po sa ayos. Napaka-imposible naman, mga minamahal ko, na ang puso natin ay wala sa ayos. Amen? Ang puso natin ay matigas at pagkatapos ang buhay natin ay magiging maayos, napaka-imposible po nun. Kapag ang puso mo ay matigas, automatically, ang buhay mo ay hindi po magiging maayos sa harapan ng ating mahal na Panginoon. One of the very indication that our heart, mga minamahal, is a hardened heart when it's hard for you, hard for us to accept that we are wrong. Sometimes, mga minamahal, may mga ganito pong attitude ang mananampalataya. Mahirap tumanggap, mga minamahal, ng kanilang pagkakamali. Isa pong napakainam at mabuting, mga minamahal, katangian, amen, ng isang Kristiyano, attitude or behavior ng isang Kristiyano, mga minamahal, yung marunong tayong tumanggap, mga minamahal, sa ating pong mga pagkakamali. Siyempre nga naman, paano tayo matututo kung hindi tayo marunong tumanggap ng ating pagkakamali? Paano natin mauunawaan kung hindi tayo marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali? Kaya maraming mga Kristiyanong, mga minamahal, lumalago ng paurong, mga minamahal, amen, nananatiling bata sa pananampalataya. One of the very reason, dahil hindi po sila marunong, mga minamahal, tumanggap ng kanilang pagkakamali. Word acceptance are very important, mga minamahal. And then, before, mga minamahal, tayo pumasok sa word na acceptance, because, mga minamahal, acceptance, mga minamahal, it takes humility and takes courage. Mga minamahal, kailangan po natin ng pagpapakumbaba, mga minamahal ko, at yung lakas ng loob, amen, sa pag-accept na tayo po ay totoong nagkasala. Sapagkat alam po ninyo, pride po yan, mga minamahal. Isang malaking letra ng pride, mga minamahal. Kapag tayo po ay hindi marunong tumanggap ng ating mga pagkakamali, hindi tayo matututo, mga minamahal. Hindi tayo lalago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo magiging matured na mananampalataya kung tayo po, mga minamahal ko, ay hindi po, mga minamahal, tatanggap ng ating pong mga pagkakamali. So sometimes, because we are not perfect, nobody's perfect, may mga pagkakataon po talaga na tayo po ay nagkakamali. May mga pagkakataon po talaga na tayo po ay nagkakasala. And then, mga minamahal, sa ating mga pagkakasala, meron pong pagtutuwid, meron pong pagtuturo. Ipinapaunawa sa atin yung ating mga pagkakasala.
if you didn't accept that you are wrong, mga minamahal, isa po sa mga patunay na ang puso mo, mga minamahal ko, ay pinatigas, mga minamahal, ng kaaway. Kaya isa po ito sa mga indication that your heart is a hardened heart. If you, mga minamahal, don't accept, it is hard for you to accept that you are wrong. Kaya, mga minamahal, dapat ay examine natin ang ating mga sarili. Blessed po yung isang Kristiyano, ano man ang katayuan mo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, mananampalataya ka man o hindi ka man mananampalataya, mga minamahal, especially sa mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Napakahalaga na tayo po'y matutong tumanggap ng ating pong mga pagkakamali. Kung tayo po ay tinutuwid, huwag tayong magagalit. Kung tayo po'y sinasaway, huwag po tayong magdadamdam. Kung tayo po'y pinapaalalahanan, kung tayo po'y dinidisiplina, kung tayo po'y tinuturuan, mga minamahal, huwag po tayong magtatampo. Mga minamahal, instead, tayo po'y magpasalamat dahil may mga taong ginagamit ang ating pinakamamahal na Panginoon upang ituro at ipaunawa sa atin ang dakila at banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y tinuturuan, hindi upang tayo po'y saktan. Mga minamahal, ang mga nagtuturo sa atin, they are very concerned, mga minamahal, regarding sa standing ng ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sila'y, mga minamahal, gumugugol ng oras, nagugugol ng panahon, mga minamahal, nagugugol ng mga minamahal, pagkakataon upang ituro at ipaunawa sa atin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kagaya po sa amin bilang mga ngaral, wala po kaming sweldo dito, mga minamahal, ngunit wala po kaming pagod at humpay na nangangaral at nagtuturo at nagpapaunawa ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, dahil iniibig po namin kayo. We are so concerned regarding po sa inyong kaligtasan. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang salita ng mahal na Panginoon is sharper than the two-edged of sword. Amen? Ang salita ng Panginoon ay matalim pa, mga minamahal, sa dobling talim ng espada, at ito po'y bumabaon mula sa pagitan ng ating katawan at ng ating kaluluwa, maging sa kaibuturan ng ating mga puso ay nariririp, mga minamahal, ng talim ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, to correct, to construct, mga minamahal. Amen? Tayo po ay tinuturuan upang unawaan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. So napakahalaga na tayo po ay tumanggap ng pagtuturo. Tayo ilalago, tiyak na bagay. Tayo po ay matututo, tiyak na bagay. Mga minamahal, paano nga naman po tayo makakapagturo kung tayo mismo ay hindi marunong tumanggap ng ating pong mga pagkakamali? Proverbs chapter 28, verse 14. Anong sabi ng Biblia? Masaya ang tao na natatakot, mga minamahal, na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay nahuhulog sa kahirapan. Saan nahuhulog ang mga taong matigas ang kalooban? Sa kahirapan. Amen? Sapagkat sabi ng Biblia, masaya ang tao na natatakot lagi, ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban ay nahuhulog sa kahirapan. Sa English po, ano pong sinabi ng Biblia? Happy is the man that feareth always. Mapalad po, mga minamahal, masaya, mga minamahal, ang puso ng isang tao, mga minamahal, na palaging ang kanyang puso ay napupuno ng banal na takot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng banal na Biblia, the fear of the Lord is the beginning of knowledge and wisdom. Amen? Ang salita ng mahal na Panginoon ay panimula ng karunungan at ng kaalaman. At totoong takot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, is to hate evil. Once you have fear in the Lord, mga minamahal, you hate evil. Ikaw ay napupuot, mga minamahal ko, sa anumang kasalanan, sapagkat alam mo na ang kasalanan, ito ang kasangkapan ng kaaway upang ang puso mo ay ilayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. That is the master plan of the enemy. Mga minamahal, ang ilayo ang puso mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat kapag ang puso ng tao ay mailayo ng kaaway sa presensya ng Diyos, ang kaluluwa ng taong ito ay magiging pag-aari, mga minamahal, ni Satanas. Bakit po, mga minamahal? Sapagkat ang kanyang puso ay nailayo na sa presensya ng Panginoon. Kaya tuwang-tuwa ang tao o ang kaaway ng Diyos kung ang tao'y umiibig sa salapi. Tuwang-tuwa ang kaaway ng Diyos kung ang tao'y umiibig sa kahilayan. Tuwang-tuwa ang kaaway ng mahal na Panginoon kung ang isang tao, minamahal, ay umiibig sa salapi, sapagkat sa magitan ng mga material, ng mga bagay na ito, ay nailalayo niya ang puso ng tao sa presensya
ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At kapag ang tao, mga minamahal, ang kanyang puso ay mawalay sa presensya ng Diyos, tiyak na bagay, ito'y kanyang magiging pag-aari ang kaluluwa ng taong ito. Amen. Kaya, mga minamahal, ginagamit niya ang material na bagay, maging ang pinansyal ay ginagamit niya, maging ang kahilayan ay ginagamit niya, maging ang pag-ibig natin sa ating sarili ay ginagamit niya upang ilayo ang ating puso sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ulitin po natin ang pagbasa ng Proverbs 28:14 sa English version. Ano po ang sinabi ng banal na Biblia, mga minamahal? Happy is the man that feareth always, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Mga minamahal, ang sinumang mga minamahal pinapatigas ang kanyang kalooban ay nahuhulog sa kahirapan. Mga minamahal, ito pong kahirapan na ito, hindi lamang po ito sa material o financial na kahirapan, also in spiritual, mga minamahal, spiritual mischief. Mga minamahal, ito po ay nahuhulog sa spiritual na kahirapan. Amen? At sunod, mga minamahal, when it is hard for you to forgive, isa po sa mga indication, mga minamahal, second indication, that your heart is a hardened heart when it's hard for you to forgive, mga minamahal. Amen? Those, mga minamahal, hurting you. Hirap kang magpatawad doon sa mga taong nagkakasala sa iyo. Isa po ito sa patunay, mga minamahal. Una, mga minamahal, kapag hirap kang tumanggap sa iyong pagkakamali, patunay na ang puso mo ay pinatigas na ng kaaway ng Diyos. Isa po yan sa mga sintomas. Kaya bantayan mo kami iyong sarili. Kung para sa iyo ay hirap kang tumanggap ng iyong pagkakamali, yan po ay patunay ng puso mo ay pinatigas na ng kaaway. Amen? Pangalawa, mga minamahal, isa po sa mga indication, second indication that your heart is a hardened heart when it's hard for you to forgive. Kapag hirap kang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa iyo. Actually, mga minamahal, kung wala po ang kapangyarihan at salita ng Panginoon na nagkakari sa puso at isip natin, napakahirap po talagang magpatawad. Tingnan mo, mga minamahal, yung mga worldly na mga tao, yung mga taong mangmang sa salita ng Diyos, yung mga taong walang pangunawa sa salita ng Panginoon, yung mga taong mga minamahal, hindi po nag-absorb ang salita ng Panginoon sa kanilang mga buhay. Hirap silang magpatawad, mga minamahal. Handa silang, mga minamahal, hindi magpatawad hanggang sa sila'y mamatay. Amen? Ngunit tayo pong mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon, hirap tayong matulog, mga minamahal, kung may mga taong hindi natin napapatawad. Lalong-lalo na kung ang mga taong ito ay humihingi ng kapatawaran sa bawat isa sa atin. Sino po ba tayo na hindi magpapatawad? Ang Diyos nga ay nagpatawad. Amen? Ang Diyos nga ay lumimot sa pagkakasala natin. Tayo pa kaya ang hindi magpatawad at lumimot sa pagkakasala ng iba? Kung ang Diyos ay lumimot at nagpatawad sa pagkakasala natin, nararapat lamang din na matuto tayong magpatawad at lumimot sa pagkakasala ng mga tao, mga minamahal na nagkasala sa atin. Ngunit kapag ang puso natin ay matigas at pinatigas, mga minamahal ng kaaway, wala pong ibang nagpapatigas ng ating mga puso. Take note, kundi ang kaaway ng mahal na Panginoon. Ang trabaho ng Diyos, mga minamahal, Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal, ini-impluwensyahan tayo ng mabuting impluwensya hanggang sa ang puso natin ay lumambot. Yun po ang nais ng Panginoon. Kinakasangkapan niya ang kanyang salita. Kinakasangkapan niya ang kanyang presensya. Para ang puso natin, mga minamahal ko, ay maging malambot. Ngunit sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, one of the very indications, second indication that our heart is a hardened heart, pag mahirap tayong magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa atin. Amen? Napakaraming mga makasanlibutan ang hirap magpatawad sa kanilang mga kaaway. Hindi po yun katakataka, mga minamahal, dahil wala silang Espiritu ng Diyos. Wala silang pangunawa sa salita ng Panginoon. Kaya hirap sila na magpatawad sa mga taong nagkasala sa kanila. Ngunit tayo pong mga anak ng mahal na Panginoon, Wednesday, Friday, Sunday, dumadalo tayo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kapag may pagkakataon pa tayo, nakakapanood pa tayo ng Jesus Miracle Hour sa iba't ibang outreach, programa ng iba't ibang mga outreach, sapagkat mga minamalang salita ng Panginoon ay may kapangyarihan upang palambatin ang ating mga puso. So katakataka, mga minamahal, kung tayo pong mga Kristyano, na hindi tayo marunong magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin, it is hard for you to forgive. Mga minamahal, one of the indication that your heart is a hardened heart, kung para sa iyo
ay hirap kang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa iyo. So kailangan alam mo ang iyong sarili. Ephesians chapter 4 verse 32, basahin natin ang Biblia. At magmagandang loob kayo sa isa't isa. Maging mahabagin na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen? So ano po ang payo ng Biblia? Mga minamahal ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa dako ng Epeso, sapagkat ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa mga kapatid natin sa dako ng Epeso, na kayo'y magkaroon ng magandang loob, mga minamahal sa isa't isa, maging mahabagin sa isa't isa, magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Yun po ang kalooban ng Panginoon. Hindi mo masusumpungan ang kapatawaran ng iyong kasalanan kung hindi ka magpapatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, mga minamahal. Gaano man po yan kabigat, gaano man po yan kaimmoral, amen, na ginawa sa iyo, ikaw ay minulestya, ikaw ay minura, ikaw ay kinuhaan ng bagay na importante sa iyo, mga minamahal, amen, masyadong inapakan ng iyong dignidad, mga minamahal, gaano man kabigat ang kasalanan ng iyong kapwa, sabi ng banal na Biblia, dahil si Kristo, mga minamahal, ay nasa iyo, at ang patunay na si Kristo ay nasa iyo, patunay na si Kristo ay nananahan sa iyong puso, handa kang magpatawad sa mga tao na nagkakasala sa iyo. Yun po ang pinaka-importante. Sapagkat kailanman, hindi mo masusumpungan ang pagpapatawad ng mahal na Panginoon as long na hindi ka magpatawad sa mga tao, mga minamahal na nagkasala sa iyo. Paano mong tatanggapin ang kapatawaran kung ikaw mismo ay hindi nagpapatawad doon sa mga tao na nagkasala sa iyo? Sabi ng banal na Biblia, kung ano ang ating itinanim, yun ang ating aanihin. Kung magtanim ka ng pagpapatawad, aani ka ng pagpapatawad. Kung magtanim ka ng pagpapasensya, aani ka ng pagpapasensya. Kung magtanim ka, minamahal, ng pag-ibig, ikaw ay aani, mga minamahal ko, ng pag-ibig. Kung ikaw ay magtanim, mga minamahal ko, ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Kaya't magtanim tayo ng pagpapatawad upang anihin natin ang pagpapatawad galing sa mahal na Panginoon. Paano tayong makakapasok sa kaharian ng langit? Paano tayong pupuspusin ang Espiritu ng mahal na Panginoon kung tayo mismo ay hindi marunong magpatawad, mga minamahal? Amen? Isang buwan na mayroon kang mga taong nagkasala sa iyo, ayaw mo silang patawarin, nanay mo, tatay mo na nagkasala sa iyo, ayaw mong patawarin kaibigan mo, ka-office mate mo, ka-schoolmate mo, ka-roommate mo, sino mang tao ang nasa iyong paligid, mga minamahal, sapagkat sinusubukan ka lang ng mahal na Panginoon kung sa puso mo ba ay naitanim na ang salitang pagpapatawad sa mga tao na nagkasala sa iyo. Di po ba? Kaya nga po, sometimes, mga minamahal, gumagamit ang Panginoon ng mga kasama natin, kaibigan natin, na gumagawa ng kasalanan sa atin, kung ang mga minamahal, virtue ba, katangian, that is katangian, ang pagpapatawad ay isang mabuting good virtue, mabuting katangian ng isang mananampalataya. Kaya once, mga minamahal, na ang puso mo ay matigas, isang patunay, mahirap para sa iyo, ang pagpapatawad para sa mga tao na nagkasala sa iyo. So, paano kang malangit, mga minamahal, in case na biglang mag-take place ang rapture, tumunog ang huling tunog ng trumpeta, mga minamahal. Amen? Dumating ang mahal na Panginoon sa panahon ng rapture, na meron kang mga taong, mga minamahal, hindi mo napatawad. Kaya nga sabi ng banal na Biblia, bago ka, mga minamahal, mag-alay ng anumang handog, mga minamahal, amen? Sabi ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ibaba mo muna ang iyong handog at puntahan mo ang mga taong nagkasala sa iyo at ialay mo sa kanila ang pagpapatawad mula sa kaibuturan ng inyong puso. Ang sabi rito, when you are not aware for the salvation of your soul, that is one, mga minamahal, of the indication that your heart is hardened, kapag hindi mo na, mga minamahal, pinapahalagahan ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Marami pong ganitong mga mananampalataya, mga minamahal, hindi na pinapahalagahan ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Kaya nga po, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, mga minamahal, amen, para sa kanila ay hindi na po nila binibigyan ng dobling pagpapahalaga
ang kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa. Hindi na po dumadalo sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi na po umaattend sa mga fellowship, sa mga assembly, mga minamahal, mga Christian meeting, ay hindi na po umaattend. Mga minamahal, dahil po ang kanilang puso ay pinatigas na ng kaaway ng Diyos. The worst and the most dangerous condition of a Christian, of a believer, mga minamahal, yung wala na po tayong pakialam sa kaligtasan ng ating kaluluwa. The question is, may cure pa ba yung pusong pinatigas? Ang pusong manhid at ang pusong walang pakiramdam. Meron po bang pag-asa? May paraan pa po ba na ang pusong matigas ay pwede pa po bang lumambot? Yung pusong manhid at pusong wala nang pakiramdam, yung insensitive heart na po, mga minamahal, yung manhid na puso, that is word insensitive heart. May solusyon pa po ba, mga minamahal? May paraan pa po ba para ang pusong ito na pinatigas ng gawa ng kaaway, pinatigas ng kasalanan, mga minamahal, pinatigas ng galit, pinatigas ng pagkamuhi, pinatigas ng mga pagsalangsang sa kalooban ng mahal na Panginoon? May solusyon pa po ba na ang pusong ito na pinatigas ay kaya pang palambutin? Opo, mga minamahal, because in God there is always remedy. Mga minamahal, sa Panginoon ay palagi pong may solusyon. Gaano man kahirap, mga minamahal, kaimposible ang isang bagay, palaging may solusyon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang-una, mga minamahal, amen, one of the remedy, mga minamahal, for a hardened heart, mga minamahal, is must be convicted by the Holy Spirit. Napakalaga, mga minamahal ko, ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magpakumbaba lang po tayo. Tanggapin ang ating mga pagkakasala, mga minamahal, at kapag kumilos ang presensya ng mahal na Panginoon sa mga buhay natin, mararamdaman po natin yung kapatawaran na galing sa ating mahal na Panginoon. From the book of John chapter 16, verse 7 of the verse 8. Ano pong sabi ng Biblia? Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mag-aaliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susuguin ko sa inyo. Sa verse 8, ano pang sabi ng Biblia? At siya, mga minamahal, pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan at tungkol sa kasalanan at sa katwiran at sa paghatol. Yun po ang sabi ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Salita ng ating dakilang Diyos from the book of John chapter 16. Amen? Verse 7 after verse 8. Siya ay paparito, mga minamahal, at sa kanyang pagparito, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Amen? At sa katwiran at sa paghatol. Kaya ang Espiritu ng mahal na Panginoon, once we are convicted by the Holy Spirit, mga minamahal, gaano man katigas ang ating puso, mga minamahal, ay kayang palambutin ang ating mga matitigas na mga puso. Kaya bigyan po natin ng puwang, bigyan po natin ng lugar, bigyan po natin ng pagkakataon ang banal na Espiritu upang ang ating matigas na puso ay palambutin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat, mga minamahal, we are totally condemned if our heart is a hardened heart. Wala po tayong, mga minamahal, aasahang langit. Wala po tayong aasahang buhay na walang hanggang kung ang puso natin, mga minamahal, ay manatiling matigas. Kaya tayo po, mga minamahal, ay patuloy na nanalangin at nagsusumamo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, na manatiling malambot ang ating mga puso, sapagkat ang malambot na puso ay madali nating maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag ang puso mo ay malambot, ang puso mo ay dalisay, yung malambot na puso ay pusong dalisay. Yung malambot na puso, mga minamahal, spiritually, ito po yung pusong sakdal. Yung malambot na puso, spiritually, ito po yung pusong walang kapintasan. Amen? At ang pusong dalisay, pusong banal, pusong walang dungis, pusong walang kapintasan, ito po ay hinuhugasan ng kapangyarihan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya every time na tayo po'y lumalapit sa presensya ng Panginoon sa magitan po ng ating pagpupuri at ng ating pagsamba at ating madaling maramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang presensya ng Diyos ay may kapangyarihan upang mapalambot ang ating mga pusong matigas. At yan lamang po isa sa mga natatanging paraan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon.
If your heart, mga minamahal, are always softened, kung ang gusto mo ay ang puso mo ay palaging malambot, mga minamahal, ibig sabihin yung pusong malambot, madaling magpatawad. Amen? Yung pusong malambot, mga minamahal, ay handang tumanggap ng kanilang mga pagkakamali, handang magpaturo, handang magpatuwid, handang magpasaway, mga minamahal. Amen? Upang tayo po ay maging kaaya-aya, unang-una sa paningin at harap ng Diyos, at pangalawa sa paningin at harapan, mga minamahal ko, ng tao. Ang pangalawa, mga minamahal, heart and heart must be liberated through confession of sin. Mga minamahal, maramdaman po natin yung pagpapalaya sa atin ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat ang matigas na puso, yan po'y pinaghaharian ng masamang espiritu. At kapag pumasok ang espiritu na galing sa Diyos, ang matigas na puso, mga minamahal, ay mapapalaya sa pagkaalipin ng matigas na puso. Amen? Tayo po'y magkakaroon ng malambot na puso. Kaya ang sabi rito, heart and heart must be liberated through confession of sin. Ang napakahalagay, mga minamahal, matuto tayong mga minamahal humingi ng kapatawaran. I-confess ang ating mga kasalanan. Sa pagkumpisal natin ang ating mga kasalanan, mga minamahal, makakalaya ang ating mga puso sa pagkagapos, mga minamahal, ng ating mga puso ay pinitigas ng kasalanan, at kung ito'y handa ng magkumpisal, mararanasan natin ang pagpapalaya, mga minamahal, sa mga puso nating pinatigas sa magitan po ng ating mga minamahal pagsisisi at paglapit ng buong puso sa presensya ng ating mahal na Panginoon. 1 John chapter 1 verse 9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo po ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating ipinapahayag, if we confess our sin, amen, He is faithful, siya po ay tapat, and He is just, mga minamahal, to forgive our sins and cleanse us from all filthiness. Mga minamahal, kung ipinapahayag natin ang ating kasalanan, tapat at banal siya, at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, ang sabi ng Biblia, at tayo'y lilinisin ng mahal na Panginoon sa lahat ng ating mga kalikuan. In that way, ang puso natin ay lalambot kung tayo po'y lalapit sa pagsisisi, lalapit sa paghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Once we are confessing our sin, sabi ng Biblia, God is faithful, God is just to forgive and forget our sin and cleanse us. Amen? Lilinisin niya mula ulo hanggang sa ating talampakan. Mula labas hanggang sa pangloob-looban ng ating mga anyo ay lilinisin tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. What is the purpose? Tayo po ay magiging worthy sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging malinis. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay maging banal. Ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging walang bahid ng dungis, maging walang kapintasan, kaaya-aya sa kanyang banal na harapan upang mga minamahal kumilos sa kanyang kapangyarihan sa buhay natin at maging instrumento tayo ng ating mahal na Panginoon upang ipakita sa madilim na mundong ito na ating linalakaran, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon ay may pakinabang sa sinumang nagtitiwala, mga minamahal, sa kanyang kalooban. Amen. Makikita ng maraming mga tao ng paglilingkod sa Diyos ay may kapakinabangan. Ang buhay natin ay mababago, mga minamahal. Amen. Maging sa ating panlabas na anyo ay babaguhin tayo, sa ating pananalita ay babaguhin tayo ng ating mahal na Panginoon. Makikita ng maraming tao na ang salita ng Diyos ay totoong may kapakinabangan. Amen? Ang pangatlo, mga minamahal, hardened heart must be cleansed by the blood of the Lamb. Ang una, mga minamahal, ang puso natin ay mapapalambot through the conviction of the Holy Spirit. Ang Espiritu ng Panginoon kikilos sa atin upang ang puso natin ay mapalambot. Ang pangalawa, once na tayo po ay magkumpisal ng ating kasalanan, ito po ay paraan upang ang puso natin ay mapalambot. Ang pangatlo, mga minamahal, the blood of Jesus Christ. Hardened heart must be cleansed by the blood of our Jesus Christ, of our beloved Jesus Christ. Mga minamahal, blood of the Lamb, dugo, mga minamahal ko, ng kordero, ang siyang makapagpapalambot ng ating mga puso, mga minamahal. Revelation chapter 7 verse 14, basahin po natin ang banal na Biblia, salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. 7 versikulo 14. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang
ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang mga nanggaling sa malalaking kapighatian. Ang mga taong ito ay nahugasan ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero. Purihin ang Panginoon. Ulitin natin ang pagbasa. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang mga nanggagaling sa malalaking kapighatian. Amen? Ang naghugas ng kanilang mga damit at pinaputi ng dugo ng kordero ng Diyos. So sa magitan po ng dugo ng kordero ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang puso natin ay malilinis at mapapalambot sa magitan ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya in our prayers, i-include po natin sa ating panalangin na Panginoon, hugasan mo ang aming mga puso sa magitan ng iyong mapulang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat ang nais natin ay manatiling malambot ang ating puso upang tayo po'y pagharian ng presensya ng Diyos. Anytime now, mag-take place ang rapture, ang Espiritu ng Panginoon na nanahan sa puso mo, dahil ang puso mo ay pinalambot ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Ito po ang magbibigay sa iyo ng garantiya. 100% you are totally ready for a rapture. Sa mga oras na ito, mga minamahal, awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Luwalhatiin po natin ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ipanalangin natin sa oras nito na mahal na Panginoon, ikaw ang higit na nakakaalam ng aking puso. Alam mo kung sino ako. Alam mo kung ano ako. Alam mo ang kaibuturan ng aking puso. Mahal na Panginoon, huwag mong hayaan na ang galit, ang kasalanan, ang makamundong mga pagnanasa, ang siyang maging daan upang ang puso ko ay maging matigas. Hayaan mo ng iyong presensya ang magpalambot ng aking puso. Hayaan mo ng iyong mga banal na salita ang magpalambot ng aking puso. Hayaan mo, mahal na Panginoon, ang aking pagsisisi at pagdulog sa iyong harapan ang siyang magpalambot sa aking puso. Sa oras nito tayo po'y manalangin, mga minamahal. Sumunod po kayo sa aking pananalangin, lalong-lalo na po, mga minamahal, ang ating pong mga tagapakinig na hindi pa po tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Linisin mo ang aking puso, mahal na Panginoon. Hugasan mo ito sa magitan ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos sa manaming sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po ang aming mga kababayan. Bigyan mo po sila ng pagkakataong makilala at mapaglingkuran ka. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoong si Kristo. Tayo po'y mga minamahal, merong 4 na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una ay ang pananampalataya. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. At ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin para po sa ating mga pangailangan sa lahat ng ating mga kapatiran na patuloy po maantabay sa banal na gawain ng Diyos. Meron po kayong mga prayer request, spoken request, isulat po ninyo sa inyong mga comment section, mga minamahal. In times na meron po kaming devotion, mga minamahal, sa aming mga prayers, ay pwede po naming ma-mention, mga minamahal, sa aming one accord prayer, mga minamahal, ang inyong pong mga prayer request sa unang panalangin po ng ating minamahal at ginagalang na pastor. Tayo po'y manalangin para sa ating pangangailangan. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, ikaw higit na nakakaalam ng aming pangangailangan. Ito may material, ito may pinansyal, o lalo higit sa spiritual naming pangangailangan. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng bagay, mahal na Panginoon. Ipagkaloob mo ang aming kailangan ayon sa iyong dakila at mapagpalang kalooban. Sa pangunang panalangin ng aming walang pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Mga minamahal. Sa point of contact, mga minamahal, tayo po'y dumalangin sa ating, dumulog sa ating mas healing
at ating dumalangin sa paunang panalangin ng ating kagalang-galang na pastor. Ating pong ilagay para po sa ating mga beloved viewers ang ating pong mga kamay sa mga screen, ang ating mga gadget, at samahan po ninyo kong manalangin sa pangalan ng ating Panginoon. Ang karamdaman natin ay gagaling at mga problema natin ay lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, mahal na Panginoong, kahabagan mo kami. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, mahal na Panginoon, O Diyos, abutin mo ng iyong kapangyarihan ng aming mga kababayan, O Diyos, sa pangunang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor. Anumang karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmity is cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang uri ng karamdaman, gumaling sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal ang Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala sa atin. At para po sa ating mga additional announcement po, mga minamahal, huwag po ninyong kaliligtaan ang panunood ng ating banal na programa, Jesus Miracle Hour, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, headed by our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist, Wildy Estrada Almeida. Ang schedule po ng ating programa, mga minamahal, ay alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Ito po'y mula Lunes hanggang araw po, mga minamahal ko, o gabi ng Linggo. Panuorin po natin, mga minamahal, at patuloy po ninyong antabayanan ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran, ng mga seafarer, o kaya mga OFW, o kayo po'y nasa area na wala pong mga minamahal gawain ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos po ang magpala sa inyo, mga minamahal. Patuloy po nating suportahan financially ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, upang patuloy pong matugunan, mga minamahal, at may pagpatuloy po natin ang pangangaral ng salita ng mahal na Panginoon sa programang ito. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat, mga minamahal, at ating pong banal na gawain araw ng bukas dito po sa dako ng Sunto Tala, Lumbangan, Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Ang ating pong gawain, mga minamahal, ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon tuwing araw po ng Linggo. Tuwing araw ng Miyerkules, mga minamahal, ang ating banal na gawain ay alas 3 ng hapon at tayo po yung natatapos, mga minamahal, ay alas 7 po ng gabi. And this coming Wednesday po, bago po ang ating schedule, mga minamahal, amen, tayo po yung magsisimula na po sa alas 4 ng hapon hanggang sa alas 8 ng gabi para po yung ilan po nating mga kapatiran galing sa mga opisina, galing sa mga paaralan, mga minamahal, ay makaabot pa po sa ating banal na gawain. Ito po ay suggestion ng mga ilan sa mga nangunguna sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon para po sa ikabubuti, mga minamahal, ng ating pong spiritual na katayuan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. And this coming Friday po, ating overnight prayer, maintain po ang ating schedule, alas 10 ng gabi hanggang alas 3 po, mga minamahal ko, ng hapon. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y manalangin para po sa ating pagtatapos. Ipabaon ng Panginoon sa bawat isa sa atin ang kagalakan, ang kapayapaan sa ating mga puso at sa ating mga kaisipan. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoong Hesus, kami po ay narito sa iyong banal na harapan, dumudulog, nagsusumamo na kami iyong kahabagan at kami iyong kaawaan, mahal na Panginoon. Salamat sa matagumpay naming naidaos na iyong banal na gawain sa gabing ito, ang iyong banal na programa. Patuloy mong pagyamanin, gamitin ang iyong mga banal na salita sa ikapupukaw ng aming puso at damdamin sa pagtalima sa iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip ayon sa iyong kalooban. Sa paunang panalangin ng mga pastor, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin ang kanyang dakilat banal na pangalan mula po dito sa ating studio, mga minamahal, sa ating technical site, beloved Brother Aljo Dugos, at ito po ang inyong abang lingkod, beloved preacher Brother Jojo Abad, mga minamahal. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. God bless us all.